Muli, ako ay nagpapasalamat sa inyong pagkakaramay sa pagkakaroon ng inspirasyon sa Moses ay mapapagpapalang ang isip ang isang pagkasalanan at malayo sa Diyos ay talagang bubulo ang buhay ko natin. Tayo muli ay magbabalik sa ating devotion na kung saan tayo ay nagpapalago ng ating buhay espiritual. At muli, ako ay nagpapasalamat sa inyong patuloy na pakikiramay samantalang labi ng aming ina ay nasa St. Peter United Methodist Church sa Nabotas. At hanggang bukas po siya, Miyerkules. Last night na po niya bukas ng gabi at ang Huwebes po ay cremation na po siya. Kaya magpatuloy po tayo at ngayon po ang ating topic ay stewards o mga katiwala. Sa Genesis chapter 1 verse 20, sinabi ng Diyos, magkaroon sa tubig ng maraming bagay na may buhay at magkaroon din ng mga ibon sa himpapawid. Kung naalala niyo po yung aking upload last video ay si Moses ay tinuruan siya at ay kinuwento sa kanya ang mga alamat o myth na kung papaano ay hindi natin pinaniwalaan ang mga ganun, kundi ang Diyos ang siyang may kontrol ng lahat. Ang mundong kinalakihan ni Moses ay maraming kwento tungkol sa mga pinagmulan ng tao at sa kanilang layunin. Isang sinaunang kwento ang nagsabi na ang ilang mas mababang mga Diyos ay pagod na sa paglilingkod sa matataas sa mga Diyos. Kaya nagwelga sila. Nakakalungkot mga kapatid at mga magulang. Ng mga kwento noon ay talaga namang kakaiba at nakaka-amaze po. Isipin po ninyo ay may mga maliliit na Diyos at mayroong matataas na Diyos na naglilingkod para sa kanila. Pagkatapos ay nilikha ng isa sa mas mababang mga Diyos ang mga tao mula sa lumad o putik upang sila ay makapaglingkod ng mas mataas na may Diyos. Kaya umiral ang mga tao upang magtayo at mapanatili na ang buhay sa mga layunin. Ito po yung ginagawa ng mga templo. At upang pakainin ang mga Diyos sa pamamagitan ng sakripisyo o sa pagtatrabaho nila. Kaya mga kapatid, itong mga, hindi naman po tayo galing sa putik o lumad. Tayo po ay galing sa alabo. Ito po yung kwento na maling creation para sa tao. Para maituwid ang mga bagay-bagay na ito at ito nga po'y kwento kay Moises at na-inspire ngayon o kinasihan ngayon ng kapangyarihan si Moises ay dahil sa inspirasyon niya na ito, si Moises na ipinaliwanag kung sino talaga ang lumikha sa atin at kung bakit papayag po ba kayo na nilikha tayo para lamang sa mas mataas na Diyos-Diyosan. Para paglingkuran po natin sila. Hindi po tayo papayag, lalong higit, hindi papayagan ng Ama na ang Diyos natin na lumikha na tayo ay nilikha lamang para paglingkuran ang mga Diyos-Diyosan. Kaya nung nagkaroon ng inspirasyon si Moses ay kung paano pinaliwanag ang creation. Isang tunay na Diyos ay nag-anyo sa mga tao mula sa alabo. Tayo po ay galing sa alabo at nagbigay sa kanila ng buhay sa pamamagitan ng kanyang sariling hininga. Hiningahan tayo ng Panginoon Diyos na may buhay at espiritu. Ito'y matagpuan natin sa Genesis chapter 2 verse 7. Nilikha din ng Diyos ang mga tao sa kanyang sariling larawan o wangis sa Genesis chapter 1 verse 26. Kaya tayong mga tao ay nilikha sa pamamagitan ng pag-ibig. Ang Diyos natin
Ang Diyos ng pag-ibig, kaya hinubog po tayo sa pag-ibig. Hindi tayo nilikha upang maglingkod sa mga Diyos-Diyosan o sa maliliit na Diyos o sa matataas na Diyos. Nilikha po tayo dahil sa pag-ibig ng ating Panginoon. Sa madaling salita, tayo ay mga anak ng Panginoon na sansinukob. Binigyan, nakapahintulutan, pamunuan at pangalagaan ng sanlilikha sa Genesis chapter 2 verse 15. Ito na po yung kung paano natin i-care ang mga nilikha ng Diyos. Binigyan tayo ng kapamalaan, pangangalaga, kaya lang nagiging abusado tayo at kailangan po natin ma-recall natin na dapat iayos po natin yung mga bagay at nilikha ng Diyos na ipinagkatiwala sa atin. At kung ipapakita natin ang matalinong pamamahala at pangangalaga ng Diyos sa sanlilikha, ang mundo ay uunlad. Tama pong uunlad ang mundo kung mayroon tayong matalinong pangangalaga. Ngunit, ang nakakalungkot po, ang ating unang tao, ang ating unang magulang, si Adan at si Eva, ay nagkasala. Ayan po nakita natin sa Genesis chapter 3. Kaya hindi natin ay ipakita ang matalinong pamamahala at pangangalaga ng Diyos dahil sa kasalanan na ito. Dahil dito, ang paglikha ay hindi umunlad, ngunit naging magulo at talaga naging mahirap ang buhay. At nadama natin na tayo ay makasalanan at tayo malayo sa Diyos, ay talagang bumulo ang buhay po natin. Sa kabutihan, mahal tayo ng ating Ama. Dumating si Jesus upang ipakita sa atin ang daan pabalik sa Diyos upang patuloy nating mapangalagaan ang kanyang nilikha. At ang Espiritu ng Diyos ay dumating upang turuan tayo kung paano mamuhay at maglingkod sa Diyos sa mundo hanggang sa muling pagparito ni Jesucristo. Yung pong mga kwento kay Moises noong unang panahon ay nakakasindak dahil sa iba't ibang mga Diyos, pero ang tunay na lumikha sa atin ay ang pag-ibig. Walang ibang hinihiling kundi pangalagaan ang kanyang mga nilikha tulad po natin, ang ating kapwa, mahalin po natin sila. At iba pang mga nakikita natin na nilikha ng Panginoon Diyos. Sabi nga ay doon sa tubig, kung yung mga nabubuhay doon sa himpapawid, pangalagaan po natin sila. Mahalin po natin sila upang magkaroon tayo ng matalinong pangangalaga sa kanila. Muli po, nagpapasalamat ako sa patuloy po ninyo na pakikiramay sa aming pagpamilya. Pangalan ng Ama, ng Anak, Banal Espiritu Santo.